Hello guys! Lunchtime. Ang aming lunch ay repeat. Ayan. Ano siya? Leftover. May nagbigay sa akin ng upo, ang aking friend na napakabait. Shout out sa iyo, Glades. Ayan, upo. Isang malaking upo yon na binigay niya sa akin. Hindi ko naman mauubos kaya hinati ko. Binigay ko sa isang kaibigan ko yung kalahati. And we will have it with bun. Yan, buns. Bread. Ako ay masaya na malungkot dahil kikita niyo mga kahon na yan. Ayun, impake na ang anak ko. Aalis na siya today. Yung mga gamit niya. Siya ay mag-aaral malayo sa amin. Kaya ako'y nalulungkot. Mag-aano kasi siya doon, stay in kung baga. Meron siyang kwarto na inupahan na kanyang titigilan. Honey, come eat. Ayan. Yung kanya namang pag-aaral ay kumbaga vocational school lang yun. Kasi dito naman sa Australia, makakapagtrabaho ka kahit nga hindi ka nakatapos ng high school. Yung kursong kukunin niya ay kumbaga step by step niyang tatapusin. Kaya ang first step ay ito muna sa sa vocational school. Ang tawag dito ay TAFE. T-A-F-E. TAFE. Tapos, pag natapos na yan, kung gusto pa niyang i-continue, pwede siyang pumasok na sa university. Pero ang gusto niya, magkaroon lang muna siya ng certificate para makapasok ng trabaho na gusto niya. Tapos, dito rin kasi, pwede ka rin ma-promote, pwede tumaas ang ang pay grade mo habang nagtatrabaho ka. Doon na bali sa trabaho mo ikaw mag-a-advance, parang ganon. May mga training sila, may mga online courses na ibinibigay. So hindi mo na talaga kailangan pumasok sa school. Ganyan dito. Which is napakaganda. Yung mga supervisor namin sa manager sa trabaho ko, mga empleyado lang siya kagaya ko. Staff lang sila. Tapos, they aim for a higher position. Yun. Tine-training sila. Nag-undergo sila ng training. Tapos, ayun na, supervisor na sila. Ganun lang. Manager na sila. Ganyan lang dito, karaniwan talaga online learning. At saka, practical learning. Kumbaga, habang nagtatrabaho ka. Yun. Ang sarap pa rin. You taste this? Have a taste. It's nice. Sarap. Bagay sa bread. Yung bread meron sesame seeds. Sarap. Dapat, tuyot ang pagkakagawa ko nito. Kaya lang, ilagyan ko ng konting tubig para maluto yung, karne. Aba, nagtubig yung upo. Nakalimutan ko, matubig pala ang upo. Kaya ayan, nagkasabaw tuloy siya. Hindi ko naman mahintay na, matuyo. Kasi malalamog na talaga yung upo. Na overcook. What are you gonna put your screens to? What screen? Computer screen? Just lay it in the car. No, when she's the other end. Can't take a desk. She said she has a computer desk over there. Oh. A little one. Oh, okay.
Dito, hindi kailangan na graduate ka ng anything bago makakuha ng trabaho. Hindi kagaya yan sa atin, kahit janitor lang. Hindi naman sa nilalanglang ko ang mga janitor, pero kahit mababang posisyon, hinihingian ka ng degree. Sayang lang pinambayad mo ng tuition, tapos yun lang ang bibigay sa yung trabaho. Nag-a-apply ka ng mataas-taas na posisyon ng maganda-gandang trabaho, ayaw ka tanggapin. Dami lang qualification. Dami lang requirements na hinihingi. Dito, kung hindi ka mapili, hindi ka tamad. Hindi sa mapili tamad. Yun talagang kalaban dito ng mga tao. Kasi meron tinatanggap dito na parang ayuda sa gobyerno. Kapag ikaw ay hindi makakuha ng trabaho, napipiliin ka. It's either mag-aral ka, or anong tawag dito? You keep on applying. Parang kapag hanggat may sinasubmit kang resume, bibigyan ka ng allowance. Kasi ibig sabihin lang nun na you are trying to get a job. At dahil wala ka pa nakukuhang trabaho, bibigyan ka ngayon ng allowance ng gobyerno. Ngayon, ang mga tao, sinasamantala yan. At iba, nagsasakit-sakitan. Kesyo meron silang anxiety, at chuchu, yung mga mental illness na ganyan. Madali kasi yan nagagawan kasi ng ng paraan na kunyari, meron kang mental illness, wala naman. Oo, ganyan dito. Nilalaro nila ang gobyerno. Kaya, ayaw na lang magsipagtrabaho at tanggap na lang ng tanggap ng allowance. Pero sa totoo lang, kasi tumatanggap din kami ng allowance dahil sa mga sakit namin. Ako ngayon sa cancer ko, naging full kumbaga, full disability. Parang ganun. Kahit kaya ko pa magtrabaho. Pero, I can still work. Babawasan na lang nila yung allowance ko kapag depende sa may kasi may bracket kasi yan kung hanggang saan, tapos at saka kanila kakaltasan nila yung allowance mo ng gobyerno. Ganun yon. At dahil dyan, nalimutan ko ng aking sasabihin. Sa totoo lang, hindi naman talaga sapat yung allowance ng binibigay ng gobyerno. Lalo na kung nangungupahan ka. Kung may hinuhulugan ka. Kagaya kami, naghuhulog pa kami ng ito sa bahay sa bangko. So, sa panahon ngayon na pataas ang mga presyo, ang pati interest rates ay tumataas, nahihirapan na talaga kami. Kaya hindi sapat yung allowance na binibigay ng gobyerno. Mas mainam pa talaga na magtrabaho ka. At yun ang hindi naiintindihan ng mga tao. Basta sila, kontento na sila, natanggap lang ng tanggap ng pera sa gobyerno. Ganun yun. Kasi ayaw nila mawala yung allowance. Kapag nagtrabaho na kasi sila at saka na-meet na nila yung requirements ba na yung threshold ng income na hindi ka nabibigyan ng gobyerno ng allowance, natatakot sila. Ayaw nilang mawala ang libreng perang pumapasok sa kanila. Itong anak ko, nung matapos siya ng high school, hindi namin siya pinayagan na mag-enroll sa gobyerno. Ni-discourage namin siya kasi mahirap din dahil ang gobyerno, alam lahat niyan ang laman ng bangko mo, lahat ng perang pumapasok sa'yo. Alam nila yan. Nakikita nila, kaya nilang may karapatan silang silipin. At saka, ipapadeclare din sa'yo. At pag nagsinungaling ka, dahil kaya nilang silipin ang bangko mo, ay pababayaran sa'yo lahat. Mula umpisang, binigyan ka lang ng allowance, lahat yun ibabalik mo sa kanila. Kapag nagsinungaling ka sa gobyerno dito, ganun sila. Kasi hindi nila alam kung kailan ka nag-start na magsinungaling. Kaya, para makasiguro sila, ipababalik sa'yo lahat yung natanggap mong allowance sa kanila. Ganyan dito. Kaya ako, never talaga ako nagsinungaling. Hindi bali nang i-charge nila ako ng sobra.
Kasi malalaman nila yan din kung nasobrahan yung tanggal nila sa akin ng pera. Ibabalik yan at the end of the year. Pag nag-file ka na ng tax, yan, ibabalik nila yan. So, mainam na nasobra kesa sa kulang dahil ikaw pa ang magbabayad sa kanila at mas malaki. Ganun dito. At bilang mananampalataya, hindi tayo dapat nagre-rely sa ganyan na to the point na magsisinungaling tayo. Kasi ang ating main provider is si God. 'Di ba? The Lord is our provider. Hindi ang gobyerno. Salamat at may gobyerno tayong ganyan. Pero kung to the point na magsisinungaling na tayo para lang makakuha tayo ng ayuda, abay huwag naman. Kasi hindi na maganda yon. Ibig sabihin lang, hindi na tayo nagre-rely sa biyaya ng Panginoon. Doon na tayo sa gobyerno, nagre-rely. Yun lang yun. So, there you go. Tapos na ang aking asawa sa paglalunch. Ako, eto pa. Kumakain pa rin. I will finish my lunch and I'll see you next time. Bye, God bless!